Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapwa ko nangangarap at nagmamahal. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat hibla ng emosyon. At narito na naman tayo para sa isang kwentong hahaplos at marahil susugat sa ating mga puso. Sabi nila, may mga nakaraan daw na kailangang balikan para tuluyang gumaling. Pero paano kung ang nakaraang pilit mong tinatakbuhan ay ang siya palang daan patungo sa iyong kinabukasan? Sapat ba ang pag-ibig ng isang ina upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa katotohanang matagal nang nakakubli? Samahan ninyo akong tuklasin ang sagot sa kwento ni Liwayway sa unang kabanata ng Ang 5 Bituin ng Puso Ko. 5, 4, 3, 2, 1. Ang sigaw na yun ang nagsilbing hudyat ng pagsisimula ng panibagong umaga sa maliit na tahanan ni Liwayway di Makulangan. Kasunod nyon ay ang magkahalong tunog ng hagikgikan, iyakan, at maliliit na mga paang nagtatakbuhan sa sahig na yari sa kawayan. Para sa iba, isa itong ingay na nakaririndi. Pero para kay Liwayway, ito ang musika ng kanyang buhay. Nanay, si Sinag po inubos ang gatas ko. Sumbong ni Bituin, ngumuso ito habang hawak ang basong wala ng laman. Hindi po totoo. Si Luningning po kinuha ang manika ko. Ganting sigaw ni Sinag. Sabay turo sa kakambal na mahigpit ang yakap sa isang laruang may gusot-gusot ng buhok. Tala anak, dahan-dahan lang sa pagsuklay, baka makalbok ka niyan. Malambing niyang paalala sa isa pa niyang anak na buong konsentrasyon na inaayos ang sariling buhok. Habang pinapakalma niya ang 4 na anghel na babae, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagyakap sa kanyang binti. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang bunso, ang kaisa-isa niyang anak na lalaki, si Kislap. Ang mga mata nito'y nagpapahayag ng paglalambing. Ang munting katawan nito'y tila nagsasabing, sa kanya lang ito, kukuha ng lakas. Napangiti si Liwayway sa kabila ng pagod. 7 taon. 7 taon na silang ganito. Siya at ang kanyang 5 bituin. Tala, Sinag, Bituin, Luningning at Kislap. Sila ang kanyang mundo. Sila ang kanyang lahat. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ay may nakakubling pangamba. Ang pangambang yon ay may pangalan. Kislap. Ang kanyang bunso ay may butas sa puso. Isang kondisyong kailangan ng agarang operasyon. Isang operasyong hindi niya alam kung paano pag-iipunan. Natigil ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa kanilang pintuan. Isang kartero ang nag-abot sa kanya ng isang sobre. Hindi ito ordinaryong sobre. Makapal ang papel, kulay krema, at sa sulok nito ay may nakatatak na gintong selyo na halos 7 taon na niyang pilit kinakalimutan. Ang sagisag ng Hacienda de la Perla. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang binubuksan ang sulat. Isa itong alok para magtrabaho, hindi bilang isang ordinaryong kasambahay, kundi bilang personal na tagapag-alaga ng may bahay ng mansyon, si Doña Purificación de Villa. Ang sahod na nakasulat ay halos 10 beses na mas malaki kaysa sa kinikita niya sa paglalabada. Sapat na sapat para sa operasyon ni Kislap. Biglang bumalik ang lahat. Ang amoy ng mga rosas sa hardin, ang kinang ng marmol na sahig, ang lamig sa mga mata ni Doña Purificación nung gabing pinalayas siya. At higit sa lahat, ang sakit. Ang sakit ng pag-iwan sa lalaking pinakamamahal niya. Si Elon, dala ang sulat, patakbo niyang tinungo ang katabing bahay, ang bahay ng kanyang kuya tapat. Ipinakita niya rito ang sulat. Ang mga luhay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag liway, mariing sabi ni Tapat. Ang mga panga nito'y nagtagis. Huwag mong ipasok muli ang sarili mo sa impyernong yon. Nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa'yo? Pero kuya, si Kislap. Humikbi si Liwayway, ang puso niya'y pinipiga. Ito na ang sagot sa mga dasal natin. Para sa anak ko, kuya.
Kakayanin ko ang lahat, kahit ang bumalik pa sa lugar na yon. Nakita ni Tapat ang determinasyon sa mga mata ng kapatid. Walang salitang makakapigil sa isang inang lumalaban para sa buhay ng kanyang anak. Sa huli, isang mahigpit na yakap na lang ang naibigay niya. Isang yakap na puno ng pag-aalala. Kinabukasan, suot ang kanyang pinakamatinong damit. Humarap si Liwayway sa dambuhalang tarangkahan ng Hacienda de la Perla. Ang mga gintong detalye nito ay tila nangungutya sa kanyang simpleng anyo. Huminga siya ng malalim. Para sa mga anak ko. Trabaho lang ito. Kakalimutan ko ang sakit. Pinapasok siya ng gwardiya. Habang naglalakad siya sa malawak na hardin, pakiramdam niya ay bumabalik siya sa isang panahong matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang bawat puno, bawat bulaklak ay may dalang alaala ni Alon. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng matinding panlalamig. Inutusan siya ng isang mayordoma na simulan agad ang trabaho sa paglilinis ng grandeng sala. Habang abala siya sa pagpapakintab ng sahig, buong lakas niyang iwinawaksi ang mga alaala. Kailangan niyang maging matatag hanggang sa may narinig siyang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Unang lumabas ang isang pares ng kumikinang na sapatos na katad. Sumunod ang isang matikas na tindig, nakasuot ng isang mamahaling suit. Itinaas ni Liwayway ang kanyang paningin. Ang lalaki ay hindi na ang binatang Alon na kanyang minahal. Mas matangkad ito ngayon, mas malapad ang balikat, at may isang klase ng lamig sa kanyang mga mata na hindi niya pa nakikita dati. Isang estranghero, ngunit kasabay noon, ay pamilyar pa rin ang bawat anggulo ng mukha nito. At sa isang saglit na tila huminto ang pag-ikot ng mundo, nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagtataka sa mga mata ni Alon ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ay ng isang emosyong hindi mabasa ni Liwayway. Isang emosyong nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabuhay sa lahat ng sakit na akala niya'y matagal nang patay. Para kay Alon de Villa ang pag-agos ng oras ay perpektong nakakalkula. Ang bawat minuto ay may katumbas na halaga. Ang bawat desisyon ay may bigat ng ginto. Ang buhay niya ay isang grandeng gusali na itinayo ayon sa plano ng kanyang lola, Purificación. Matatag, elegante, at walang puwang para sa anumang pagkakamali. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Si Liwayway. Ang pangalan ay tila isang multo na bumangon mula sa pinakailalim ng kanyang alaala. Ang babaeng minahal niya nang higit sa kanyang buhay. Ang babaeng siya ring dumurog sa puso niya at sa tiwala na ibinigay niya. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot na mabilis niyang tinabunan ng isang pader ng lamig. Itinuwid niya ang kanyang tindig at naglakad papasok ng mansyon. Nilagpasan ito na parang isa lamang ordinaryong kasambahay na parang hindi niya nakita ang takot at gulat sa mga mata nito. Ngunit sa kanyang isipan, isang tanong ang umuulit-ulit. Bakit siya nagbalik? Ang tanong na yon ay sumunod sa kanya hanggang sa hapagkainan. Ang kumikinang na mga kubyertos, ang mamahaling pagkain, ang halimuyak ng mga bulaklak sa gitna ng lamesa. Lahat ay walang saysay. Tila isang eksena sa isang pelikula kung saan isa lamang siyang aktor na walang ganang binibigkas ang kanyang mga linya. Darling, tignan mo itong singsing sa daliri ko. Hindi ba't perpekto ito sa ilaw ng chandelier? Sabi ni Hias Montenegro, ang kanyang mapapangasawa. Itinaas nito ang kamay. Ipinagmamalaki ang dambuhalang diamante sa daliri. Maganda si Hias. Walang duda. Siya ang larawan ng perpektong asawa para sa isang de Villa. Ngunit para kay Alon, ang kinang ng diamante ay kasing lamig ng pagmamahal na kaya nitong ibigay. Maganda nga, tipid niyang sagot.
ang mga matay nakatuon sa pagkaing hindi niya magawang galawin. "Alon anak?" Wika ni Doña Purificacion mula sa kabilang dulo ng lamesa. Ang boses nito'y kalmado ngunit may bigat. "Nalalapit na ang kasal ninyo. Kailangan mong mag-focus. Ang unyon ng mga De Villa at Montenegro ang magpapatatag sa ating imperyo." Tumango lamang si Alon. Imperyo. Iyon ang laging bukang bibig ng kanyang lola. Ngunit ngayong gabi, ang tanging nasasakupan ng kanyang isipan ay ang isang maliit na kaharian ng mga alaala, kung saan ang reyna ay isang simpleng dalaga na may ngiting kasing liwanag ng araw. Pagkatapos ng hapunan na tila walang katapusan, nagpaalam si Alon na magpapahangin muna sa balkonahe. Mula roon, tanaw niya ang kalawakan ng Hacienda de la Perla. Ang lupang ito, ang kanyang mana, ang kanyang kinabukasan. Ngunit bakit pakiramdam niya ay isa siyang bilanggo? Bumalik sa kanyang alaala ang imahe ni Liwayway. Bakit siya bumalik sa lugar kung saan siya nasaktan? Para sa pera. Iyon ang sinabi ng kanyang lola. 7 taon na ang nakalipas, na tinanggap daw ni Liwayway ang malaking halaga kapalit ng paglisan nito sa buhay niya. Noong unay hindi siya naniwala, ngunit ang pagkawala nito na parang bula ay nagsilbing kumpirmasyon. Ang sakit na naramdaman niya noon ay unti-unting naging galit. "Alam ko ang iniisip mo, apo." Napalingon si Alon. Nakatayo sa likuran niya ang kanyang Lola Purificacion. May dalang 2 kopa ng alak. "Huwag mong hayaang guluhin ng isang multo ng nakaraan ang iyong hinaharap," sabi nito. Iniabot ang isang kopa kay Alon. Ang babaeng iyon ay isang manggagamit. Bumalik siya dahil alam niyang narito ang pera. "Huwag kang magpapadala sa anumang emosyon. Tandaan mo kung sino ka at kung ano ang nakataya." Hinawakan ni Alon ang kopa. Ang mga salita ng kanyang lola ay tumatagos. Nagpapaalala sa kanya ng kanyang tungkulin. Ngunit sa kaibuturan niya, may isang maliit na tinig na nagtatanong. Isang tinig na nagsasabing may mali sa kwentong alam niya. Kinabukasan, sinadya ni Alon na magtimpla ng kape sa kusina. Nakita niya si Liwayway na nagpupunas ng mga pinggan, nakatalikod ito sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang nasa likuran na niya ito, sinadya niyang matabig ang hawak na tasa. Ay! Ang mainit na kape ay tumapon sa sahig, malapit sa paanan ni Liwayway. Mabilis itong napalingon, at sa isang saglit, nakita niyang muli ang gulat sa mga mata nito. Ngunit mabilis din itong napalitan ng kawalan. Yumuko ito, kumuha ng basahan, at walang imik na pinunasan ang natapong kape. "Pasensya na po, senyorito," sabi nito sa isang boses na halos pabulong. Hindi man lang nag-angat ng tingin. "Tumingin ka sa akin, Liwayway," mariin niyang utos. Dahan-dahan itong nag-angat ng mukha. Ang dating nagniningning na mga mata nito ay ngayoy balot ng isang pader na hindi niya kayang sirain. Walang emosyon, walang bakas ng nakaraan. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. Ang boses ay direkta. Umiling lang ito. "Para po magtrabaho, senyorito." At muli itong yumuko. Ipinagpatuloy ang paglilinis. Tinatapos ang kanilang pag-uusap. Naiwan si Alon na nakatayo roon, mas lalong naguluhan. Ang Liwayway na kaharap niya ay iba na. Hindi ito ang palaban na babaeng kanyang nakilala. Isa na itong anino. At mas lalo siyang determinadong alamin kung ano ang itinatago nito. Gabi. Hindi mapakali si Alon sa kanyang silid. Lumabas siya at nagpasyang maglakad-lakad sa hardin. Umaasang ang lamig ng gabi ay papawi sa init ng kanyang ulo. Tahimik ang buong hacienda. Tanging ang tunog ng mga kuliglig ang kanyang naririnig. Naglalakad siya malapit sa hilera ng mga kwarto para sa mga kasambahay nang may isang tunog na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang tunog na hindi nababagay sa katahimikan ng gabi. Isang mahinang hagik-gik. Napahinto siya. Pinakinggan niyang mabuti. Hindi siya pwedeng magkamali. Iyon ay halakhak ng isang bata. Maliit, inosente,
at puno ng saya. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog at dinala siya nito sa tapat ng bintana ng nag-iisang kwartong may ilaw. Ang kwarto ni Liwayway. Napakunot ang noo ni Alon, puno ng pagtataka. Kaninong anak iyon? At bakit ito nasa kwarto ni Liwayway? Ang bawat araw ni Liwayway sa loob ng Hacienda de la Perla ay isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na alambre. Ang kanyang puso ay laging nasa bingit ng panganib. Ang kanyang mga pandinig ay laging alerto. Ang 4 na sulok ng kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon ang nagsisilbing kanlungan at kulungan nilang mag-iina. Sa umaga, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na siya para ihanda ang baon ng mga bata. Ngunit hindi ito baon para sa eskwela. Ito ay baon ng mga laruan, libro at pagkain na kailangang magkasya sa kanila sa buong araw ng pananatili sa loob ng kwarto. Tandaan ninyo mga anak, pabulong ngunit mariin niyang paalala habang hinahaplos ang buhok ng bawat isa. Maglalaro tayo ng paborito nating laro. Ang tahimik na palasyo, walang sisigaw, walang tatakbo sa labas, at ang mananalo, may premyong kwento mula kay nanay mamayang gabi. Ang mga bata, sa kanilang musmos na isipan, ay tumatango na lamang. Para sa kanila, isa lamang itong laro. Ngunit para kay Liwayway, ito ang laro ng kanilang buhay. Sa tuwing aalis siya para magtrabaho, iniiwan niya ang kanyang puso sa loob ng silid na yon. Kasama ng 5 maliliit na taong pinipilit niyang ilihim sa mundo. Isang hapon, habang naglilinis siya ng pasilyo, tinawag siya ng mayordoma. Pinapatawag ka ni Doña Purificacion sa kanyang opisina. Naramdaman ni Liwayway ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang opisina ni Doña Purificacion ay ang pinakakinatatakutan niyang lugar sa buong hacienda. Ito'y isang silid na puno ng mamahaling antigo. Ngunit ang hanging nananahan dito ay kasing lamig ng yelo. Pagpasok niya, natagpuan niya ang matandang babae na nakaupo sa likod ng malaking lamesa na yari sa nara. Abala sa pagpirma ng mga dokumento. Hindi man lang ito nagangat ng tingin. Umupo ka, utos nito. Sumunod si Liwayway, naupo sa dulo ng silya, ang likod ay nanatiling tuwid. Ipinatawag kita para ipaalala sa iyo ang iyong lugar dito, Liwayway. Nagsimula si Doña Purificacion, ang mga matay nakatuon pa rin sa papel. Binigyan kita ng trabahong ito dahil sa awa. Isang pagkakataon para maitaguyod mo ang pamilya mo. May diin sa huling salita. Isang diin na tila kutsilyong tumarak sa puso ni Liwayway. Sa wakas, itinaas nito ang kanyang paningin. Ang mga mata nito'y matalim, mapanuri, at walang bahid ng anumang emosyon. Ayokong magkaroon ng anumang gulo. Ayokong magkaroon ng anumang iskandalo. Isang pagkakamali mo lang, Liwayway, at ang tulong na ibinibigay ko ay kaya ko ring bawiin sa isang iglap. Maliwanag? Hindi na kailangang ipaliwanag pa ng matanda kung ano ang ibig sabihin noon, ang buhay ni Kislap. Iyon ang nakataya. Oo po, senyora. Maliwanag po. Nanginginig niyang sagot. Mabuti, makakaalis ka na. Lumabas si Liwayway ng opisina. Ang puso niya'y tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang banta ay malinaw. Kailangan niyang mag-ingat. Kailangan nilang maging mga anino. Kinahapunan, inutusan siyang maglinis sa paligid ng swimming pool. Ang araw ay pababa na. At ang sinag nito'y nagbibigay ng gintong kulay sa asul na tubig. Sa di kalayuan, sa isang silyang pang-araw, nakaupo si Alon, seryosong nagbabasa ng isang libro. Pinilit ni Liwayway na huwag itong pansinin. Itinuon ang atensyon sa pag-aalis ng mga tuyong dahon. Bigla, mula sa gilid ng kanyang mga mata, may nakita siyang isang munting figura na tumatakbo. Isang figura na may suot na dilaw na bestida at 2 tirintas sa buhok. Si Tala.
Hinahabol nito ang isang malaking paru-parong may bughaw na pakpak. Hindi nito napapansin ang paligid. Ang tanging nakikita ay ang magandang paru-paro na lumilipad-lipad patungo sa direksyon ng pool. Sa direksyon kung nasaan si Alon. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Binitawan niya ang hawak na walis. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging gumana ay ang kanyang katawan. Sa bilis na hindi niya akalain ay taglay niya. Patakbo niyang tinungo ang anak. Ang lahat ay tila bumagal. Nakita niya si Tala na natutuwa. Ang mga kamay ay nakaunat para abutin ang paru-paro. Nakita niya si Alon na nagsimulang ibaba ang kanyang libro. Tila may naramdamang paggalaw sa paligid. Isang hakbang na lang. Isang segundo na lang at makikita na siya. Sa huling sandali, narating ni Liwayway ang kanyang anak. Hinablot niya ito sa baywang, itinago sa kanyang likuran, at mabilis na kinaladkad pabalik sa likod ng mga halamanan, kasabay ng paglingon ni Alon sa kanilang direksyon. Nakatayo si Alon, ang nooy nakakunot. Tumingin ito sa paligid, tila may hinahanap. Ngunit wala na itong nakita, kundi ang mga halamang marahang umuugoy sa hangin. Nakasandal si Liwayway sa pader, yakap-yakap si Tala na umiiyak na ngayon dahil sa pagkabigla. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na, muntik na, sobrang muntik na. Gabi. Sa loob ng kanilang silid, matapos niyang patahanin at mapatulugin ang apat, si Kislap na lang ang gising at nakaupo sa kanyang kandungan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Dito, sa yakap ng kanyang mga anak, siya humuhugot ng lakas. Akala niya, ligtas na sila sa gabing ito. Ngunit bigla, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng kanilang munting mundo. Tatlong malakas at tiyak na katok. Hindi ito katok ng isang katulong. Ito ay katok ng isang taong may awtoridad. Isang taong hindi sanay maghintay. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinaupuan. Sa kabila ng pinto, alam niya kung sino ang nakatayo. Napatingin siya sa kanyang 5 natutulog na anghel. Ang buong mundo niya ay nasa loob ng silid na ito. At ang panganib ay kumakatok na ngayon sa kanilang pinto. Ang pinto ay bahagya lamang bumukas, sapat lang para iluwa ang ulo at isang balikat ni Liwayway. Ang ilaw mula sa loob ng silid ay lumikha ng isang anino sa kalahati ng kanyang mukha. Ngunit kitang-kita ni Alon ang pagod at bahagyang pagkataranta sa mga mata nito. Walang bakas ng ibang tao, walang anumang ingay. "Senyorito Alon, gabi na po," sabi niya sa boses na pilit pinakakalma. "May kailangan po ba kayo?" "May narinig ako," diretsahan sabi ni Alon. Ang mga matay pilit na sumisilip sa siwang ng pinto. Isang halakhak ng bata. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Liwayway. Isang saglit na takot na mabilis niyang tinakpan ng isang blangkong ekspresyon. "Naku po, baka sa kapitbahay lang po ninyo narinig yun, senyorito, o baka sa telebisyon po. Ako lang po mag-isa rito. Magpapahinga na po sana ako." Ang bawat salita niya ay isang pader. Ang bawat pagtanggi ay isang kandado. Alam ni Alon na wala siyang mapipiga sa kanya ngayong gabi. Ngunit ang pagtangging iyon, ang halatang-halatang pagsisinungaling, ang mas lalong nagpaalab sa apoy ng kanyang pagdududa. May itinatago si Liwayway at hindi siya titigil hanggat hindi niya ito nalalaman. "Sige, magpahinga ka na," malamig niyang sabi, bago tumalikod at maglakad palayo. Dala-dala ang isang pakiramdam na hindi siya mapakali. Kinabukasan, ang isipan ni Alon ay abala pa rin sa misteryo ng nakaraang gabi. Habang naglalakad sa hardin, natanaw niya si Mang Celso, ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda. Isang lalaking nakasaksi na sa 3 henerasyon ng mga De Villa. Nilapitan niya ito. "Mang Celso, kamusta na po kayo?"
Bungad niya. Heto, senyorito, matanda na pero malakas pa. Nakangiting sagot ng matanda. Katulad pa rin ng dati. Hindi lahat ay katulad ng dati, Mang Celso. Sabi ni Alon, ang tingin ay nasa malayo. Nagbalik na pala si Liwayway. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mang Celso. Nawala ang nangiti at napalitan ng isang malungkot na paggunita. Oo nga, hiho. Mabuting bata si Liwayway. Matalino, masipag, sayang at nagulo ang buhay niya. May pag-iingat sa mga salita ng matanda. Anong ibig ninyong sabihin sa nagulo? Usisa ni Elon. Umiling lang si Mang Celso habang ginugupit ang mga halaman. May mga kwentong hindi lahat ng kabanata ay nabubuklat, senyorito. Ang masasabi ko lang, ang batang iyon ay dumanas ng hirap na hindi nararapat sa kanya. Tumingin ito sa mga mata ni Alon. Huwag po kayong laging maniniwala sa kung ano lang ang ipinapakita sa inyo. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isipan ni Alon. Isang babala. Isang pahiwatig na ang alam niya ay hindi ang buong katotohanan. Samantala, ang pagkaabala ni Alon kay Liwayway ay hindi nakaligtas sa matalas na mga mata ni Hiyas. Napapansin nito ang madalas na pagkawala ng nobyo sa kanyang sarili. Ang mga sandaling tulala ito na parang may malalim na iniisip. Alon darling, kanina pa ako nagsasalita dito. Puna ni Hiyas, isang gabi, habang magkasama sila sa sala. You seem distant. May problema ba? Dahil ba sa kasambahay na yon? Ang pagbabalik niya ba ang gumugulo sa'yo? It's nothing, Hiyas. Marami lang trabaho. Pagsisinungaling ni Alon. Ngunit hindi kumbinsido si Hiyas. Ang selos ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Kinabukasan, habang nasa opisina si Alon, palihim niyang kinausap ang isang gwardya. Isang utos na may kasamang malaking halaga. Bantayan mo ang bawat galaw ni Senyorito Alon. At lalo na, bantayan mo ang bawat galaw ng kasambahay na si Liwayway. Isang hapon, habang pabalik si Alon sa mansyon, napadaan siyang muli sa likurang bahagi. Malapit sa mga kwarto ng mga katulong. Wala siyang partikular na hinahanap. Dinadala lang siya doon ng kanyang mga paa. Sa kanyang paglalakad sa damuhan, may isang bagay na kumislap dahil sa tama ng sikat ng araw. Yumuko siya at pinulot ito. Isang kislap na kulay rosas. Isang maliit na hair clip. Ang hugis nito ay isang bituin. Maliit na maliit ito. Bagay na bagay sa buhok ng isang bata. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar ay malinis. Walang ibang kalat. Tanging ang kislap na ito. At sigurado siyang hindi ito kay Liwayway. Kinagabihan, hinanap niya si Liwayway sa kusina. Naabutan niya itong nag-iisa, nagpupunas ng lamesa. Dahan-dahan siyang lumapit, itinago ang kislap sa kanyang palad. Liway! Tawag niya. Nagulat itong lumingon. Ang mga matay agad na nagpakita ng pag-iingat. Hindi na nagsalita pa si Alon. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang kamay at ibinuka ang kanyang palad. Sa gitna noon ay ang maliit na kislap na hugis bituin. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Liwayway. Isang saglit ng purong takot ang dumaan sa mukha nito bago niya ito mabilis na pinalitan ng pagtataka. Kanino ito, Liway? Tanong ni Alon. Ang boses ay mababa at puno ng diin. Tila may tinik sa lalamunan ni Liwayway. Lumunok ito. Akin yan, senyorito. Mabilis niyang sagot. Iniwas ang tingin. Nahulog ko siguro kanina. Mabilis niyang kinuha ang kislap mula sa palad ni Alon at walang dagdag na salita. Halos patakbo itong umalis ng kusina. Naiwan si Alon, ang palad ay bukas pa rin. Ang pagsisinungaling ni Liwayway ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ang isang bagay na kasing liit ng kislap na yon ay naging isang dambuhalang ebidensya sa kanyang isipan. Kinabukasan, sa gitna ng almusal, nagsalita si Alon. Lola,
Hiyas! Anunsyo niya. Nakatingin sa dalawang babae. Ngunit ang kanyang mga salita ay may ibang pinatutunguhan. Naisip ko lang, para pasalamatan ang lahat ng ating mga tauhan, magkakaroon tayo ng isang maliit na salo-salo sa hardin sa darating na Sabado. Isang family day at gusto kong imbitado ang lahat, kasama ang kanilang mga pamilya. Diretso siyang tumingin sa may pintuan ng kusina, kung saan alam niyang nakikinig si Liwayway. Gusto kong makilala ang pamilya ng bawat isang naglilingkod sa atin. Walang pwedeng hindi dumalo. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya ang pamumutla ng mukha ni Liwayway. Isang bitag. At alam nilang pareho na si Liwayway ay dire-diretsyong naglalakad patungo rito. Ang araw ng Sabado ay dumating na may dalang bigat sa dibdib ni Liwayway. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya at ang masayang tugtugin mula sa hardin ay parang mga martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Wala siyang nagawa. Ang utos ni Alon ay malinaw. Ang hindi pagdalo ay mas lalong magbibigay ng dahilan para siya ay paghinalaan. Gumawa siya ng isang desperadong plano sa tulong ng kanyang kuya tapat na pinakiusapan niyang pumunta. Iiwan niya ang 4 na babae sa loob ng silid sa ilalim ng pagbabantay nito. Tanging si Kislap ang kanyang isasama. Ang bunso, ang pinakamalapit sa kanya, ang hindi niya kayang iwanan. Isa lang naman, madaling itago, madaling bantayan, sabi niya sa sarili. Pagdating nila sa hardin, ang eksena ay puno ng buhay. Ang mga pamilya ng ibang kasambahay ay nagkakatuwaan. May mga batang naghahabulan sa damuhan. Naramdaman ni Liwayway ang isang kirot sa kanyang puso. Ito ang buhay na hindi niya kayang ibigay sa kanyang mga anak. Isang buhay na malaya at walang takot. Humanap siya ng isang pwesto sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, malayo sa sentro ng kasiyahan. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Kislap na manghang-mangha sa kanyang nakikita. "Nanay, ang daming lobo," tuwang-tuwang sabi ng bata. Sabay turo sa mga makukulay na lobong nakatali sa mga upuan. "Oo, anak, dito ka lang sa tabi ni nanay ha?" Pakiusap niya. Mula sa di kalayuan, pinagmamasdan ni Alon ang bawat galaw niya. Nakita niya ang pagdating ni Liwayway kasama ang isang batang lalaki. Isang bata na sa unang tingin pa lang ay tila may kung anong humila sa kalooban ni Alon. Hindi niya maipaliwanag. Hindi pa niya nakikita nang malapitan ng mukha nito. Ngunit ang paraan ng paghawak ni Liwayway dito ay puno ng pag-iingat at pagmamahal. Lumapit si Hiyas sa tabi ni Alon. May dalang 2 baso ng champagne. "Look at her," sabi nito na may halong pang-aalipusta. Dinala pa talaga ang anak niya. Sino kaya ang ama niyan? Hindi sumagot si Alon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa mag-ina sa ilalim ng puno. Determinado si Hiyas na sirain ang araw ni Liwayway. Dala ang kanyang baso. Dahan-dahan itong lumapit sa pwesto ng mag-ina. "Oh, hello there, Liwayway," bati nito. Ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. "Nagdala ka pala ng bisita. Ang cute naman na niya." Napatayo si Liwayway, hinila si Kislap sa kanyang likuran. "Senyorita Hiyas," magalang niyang bati. "Alam mo, I was just telling Alon," pagpapatuloy ni Hiyas, "na napakatapang mo naman para bumalik dito at dala mo pa ang bunga ng iyong pagkakamali." Ang mga salita ay tumagos kay Liwayway, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado para sa kanyang anak. "Trabaho lang po ang ipinunta ko rito, senyorita." Dahil sa tensyon sa pagitan ng 2 babae, hindi nila napansin na si Kislap, sa kanyang pagkabata at pagiging malikot, ay unti-unting nakawala sa hawak ng ina. Naakit ito sa isang bola na gumulong malapit sa kanila. Hinabol niya ito. "Kislap!" sigaw ni Liwayway nang mapansin ang pagkawala ng anak. Ngunit huli na. Sa kanyang pagtakbo, natapilok si Kislap sa isang nakausling ugat ng puno.
Bumagsak ito sa damuhan. Si Alon, na kanina pa nakamasid, ang siyang unang nakakita. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya papalapit. Mas mabilis pa siya kay Liwayway. "Okay ka lang, bata?" tanong ni Alon. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang inaabot niya ang bata para itayo. Umiiyak si Kislap, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Sa kanyang pagbagsak, bahagyang napunit ang manggas ng kanyang damit mula sa balikat pababa. Inalalayan ni Alon ang bata para tumayo. At noon niya nakita, sa maliit at makinis na balikat ng bata, sa gitna ng balat nitong kayumanggi, ay may isang marka. Isang balat na perpektong hugis bituin. Huminto ang paghinga ni Alon. Ang ingay ng paligid ay biglang naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Tila isang kidlat ang tumama sa kanyang buong pagkatao. Dahan-dahan niyang binitawan ng bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Automatiko, ang kanyang kamay ay napahawak sa sarili niyang balikat, sa ilalim ng kanyang damit, sa eksaktong lugar kung saan mayroon din siyang marka. Isang balat na hugis bituin. Isang pambihirang marka na minana niya sa kanyang ama. Isang markang sinabi ng kanyang lola na simbolo ng kanilang lahi. Ang lahat ng tanong, lahat ng pagdududa, lahat ng pira-pirasong palaisipan, ang kislap, ang halakhak, ang mga pagsisinungaling ni Liwayway ay biglang nagkaroon ng sagot sa isang iglap. Isang sagot na napakasakit, napakalinaw, at hindi matatawaran. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay sinalubong ng mga mata ni Liwayway na puno ng takot at desperasyon. Ang pamumutla nito ay tila isang kumpirmasyon. Sa harap ng lahat, sa gitna ng kasiyahan, bumulong si Alon. Ang kanyang boses ay basag, puno ng sakit at hindi makapaniwalang pagtuklas. "Anak ko ba siya, Liwayway?" Ang tanong ni Alon ay hindi isang sigaw. Isa itong bulong na tanging si Liwayway lang ang nakarinig. Ngunit ang bigat nito ay sapat na para iwasakin ang buong mundo niya. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga mukha ng ibang tao sa paligid ay naging malabong mga imahe na lamang. Ang tanging malinaw ay ang mga mata ni Alon, mga matang hindi na nagtatanong, kundi humihingi ng kumpirmasyon sa isang katotohanang alam na niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo," nauutal niyang sagot. Ang unang salitang pumasok sa kanyang isipan. Isang kasinungalingan. Isang pader na mabilis niyang itinayo para protektahan ang kanyang sarili, ang kanyang anak. Mabilis niyang kinuha si Kislap mula sa pagkakatayo nito at niyakap ng mahigpit. Itinatago ang bata sa kanyang dibdib. Itinatago ang marka sa balikat nito mula sa mapanuring tingin ng mundo. "Huwag kang magsinungaling sa akin, Liwayway," giit ni Alon. Ang boses ay nagsimula nang tumaas, puno ng pighati. "Ang marka, nakita ko ang marka. Nagkakamali ka lang," halos pasigaw niyang sabi. Ang takot ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Marami ang may ganyang marka sa mundo, hindi lang kayo. Hindi na niya hinintay pa ang susunod na sasabihin ni Alon. Talikod, takbo. Iyon lang ang kaya niyang gawin. Karga-karga si Kislap, tumakbo siya palayo sa salo-salo, palayo sa mga matang nakatingin, palayo sa katotohanang humahabol sa kanya. Dire-diretso siya sa kanyang silid, ang tanging lugar kung saan pakiramdam niya ay ligtas sila. Pagpasok niya, naroon ang kanyang kuya tapat at ang 4 na batang babae, naglalaro ng tahimik. Ngunit nang makita nila ang itsura ni Liwayway, ang gusot niyang buhok, ang luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, ang nanginginig niyang katawan, alam nilang may nangyaring masama. "Anong nangyari, Liway?" Nag-aalalang tanong ni Tapat. Sinalubong siya sa pinto. "Kuya Hoy." Nakita niya.
Nakita niya ang balat ni Kislap. Humihikbing sabi ni Liwayway. Ibinaba niya si Kislap at niyakap ang kapatid. Tapos na tayo, kuya. Alam na niya. Hinawakan ni Tapat ang kanyang mga balikat. Hindi. Hindi pa tapos. Makinig ka sa akin. Kailangan nating umalis. Ngayon din. Habang nagmamadaling inililigpit ni Liwayway ang iilang damit nila sa isang bag, habang pinapakalma ni Tapat ang mga batang naguguluhan, isang malakas na pagkatok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi na ito isang simpleng katok, isa na itong pagbabanta. Liwayway, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. Boses ni Alon. May halong galit at desperasyon. Nanigas si Liwayway. Nagkatinginan sila ni Tapat. Ang takot ay malinaw sa kanilang mga mata. Huwag mong bubuksan. Pabulong na sabi ni Tapat. Ngunit ang pagkatok ay mas lalong lumakas. Hanggang sa isang boses ang pumailan lang. Isang boses na mas malamig at mas makapangyarihan kaysa kay Alon. Buksan ang pinto o sisirain ko ito. Boses ni Doña Purificación. Walang nagawa si Tapat kundi dahan-dahang buksan ang pinto. Bumungad sa kanila ang galit na mukha ni Alon at sa likod nito, ang kalmado ngunit nakakatakot na anyo ni Doña Purification. Itinulak ni Alon si Tapat para makapasok. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap si Liwayway na nakatayo sa isang sulok, pinalilibutan ng kanyang 5 anak na ngayon ay umiiyak na sa takot. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Alon. Ang tingin ay hindi inaalis kay Liwayway. Wala tayong dapat pag-usapan, matigas na sagot ni Liwayway. Ngunit bago pa man makasagot si Alon, humakbang pasulong si Doña Purificación. Hindi siya tumingin kay Alon o kay Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Tapat. Ikaw, sabi niya sa kapatid ni Liwayway, mayroon kang maayos na trabaho sa construction site na pag-aari ng mga kaibigan ko, hindi ba? Mayroon kang asawa at 2 anak na pinapaaral. Napakunot ang noo ni Tapat. Ano ang kinalaman niyon dito? Ngumiti si Doña Purificación. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mula sa kanyang mamahaling bag, kumuha ito ng isang folder at inihagis sa ibabaw ng maliit na lamesa. Ang kinalaman niyon ay ito. Isang tawag ko lang, Tapat, isang tawag ko lang, at ang maayos mong trabaho ay mawawala. Isang tawag ko lang, at sisiguraduhin kong wala nang tatanggap sa'yo sa kahit saang construction site sa buong probinsya. Isang tawag ko lang at ang kinabukasan ng pamilya mo ay magiging abo. Napatulala si Tapat. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway sa narinig. Ito ay isang banta. Isang tahimik ngunit brutal na pagbabanta. Humarap si Doña Purificación kay Liwayway. Ang boses ay halos isang bulong na puno ng kamandag. Ang katahimikan mo, Liwayway. Iyan lang ang hinihiling ko. Itanggi mo ang lahat. Sabihin mong nababaliw lang ang apo ko. Gawin mo yon at ang pamilya ng kapatid mo ay mananatiling buo. Ito na ang sukdulan. Si Liwayway ay naipit sa gitna. Sa isang panig ay ang katotohanang gustong malaman ng ama ng kanyang mga anak. Sa kabilang panig ay ang kinabukasan ng pamilya ng nag-iisang taong tumulong sa kanya sa loob ng 7 taon. Tumingin siya kay Alon na nakatingin sa kanya, naghihintay, umaasa, at pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang kuya Tapat na nakayuko na ngayon talunan. Bumagsak ang mga luha sa mata ni Liwayway. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang katawan. Napatingin siya kay Alon. Ang kanyang mga matay puno ng sakit, pagsuko, at isang kasinungalingang kailangan niyang panindigan. Hindi sa'yo ang mga anak ko, Alon. Sabi niya, ang boses ay basag at walang buhay. Umalis na kayo. Pakiusap. Iwan niyo na kami. Naiwan si Alon na nakatayo. Tila isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ni Liwayway ay isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso.
Ngunit sa kabila ng sakit, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi siya naniwala. Hindi niya kayang maniwala. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na niya maaaring asahan ang sagot mula kay Liwayway. Kung gusto niyang malaman ang totoong-totoong nangyari, mayroon na lang siyang isang taong pupuntahan. Ang taong nasasaktan din, ang taong saksi sa lahat. Ang kapatid ni Liwayway. Nang gabing iyon, habang ang buong hasyenda ay natutulog, palihim na pinaandar ni Alon ang kanyang sasakyan. Ang kanyang destinasyon, Baryo Magdiwang. Ang kanyang misyon, hanapin si Tapat at pilitin itong sabihin ang katotohanang pinipilit itago ng lahat. Ang daan patungong Baryo Magdiwang ay madilim at makitid, malayong malayo sa malalapad at sementadong kalsada ng Hacienda de la Perla. Para kay Alon, ang bawat lubak na kanyang nadadaanan ay isang sampal ng katotohanan. Isang paalala sa mundong pinagmulan ni Liwayway, ang mundong pilit niyang tinalikuran. Ang mga salita ni Liwayway kanina, "Hindi sa'yo ang mga anak ko," ay umuugong pa rin sa kanyang isipan, ngunit imbes na paniwalaan, ang mga ito'y nagmistulang langis na ibinuhos sa nag-aalab na apoy sa kanyang dibdib, pagsisinungaling. Alam niyang nagsisinungaling ito, at ang takot sa mga mata nito ang pinakamatibay na ebidensya. Nang matanaw niya ang maliit at simpleng bahay ni Tapat, pinatay niya ang makina ng kanyang sasakyan. Ang katahimikan ng gabi sa baryo ay mas matindi, halos nakakabingi. Bumaba siya ng sasakyan. Walang pag-aalinlangan, lumakad siya patungo sa pintuan at kumatok ng may diin. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Tapat. Ang mukha nito ay bakas ang pagod at pagkagulat. Ang mga mata nito ay namumugto, katulad ng mga mata ni Liwayway kanina. "Anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong ni Tapat, humaharang sa pintuan. "Kailangan nating mag-usap," matigas na sabi ni Alon. "Wala na tayong dapat pag-usapan. Narinig mo na ang kapatid ko. Umalis ka na." Akmang isasara ni Tapat ang pinto, ngunit mabilis itong hinarang ni Alon gamit ang kanyang kamay. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo," giit ni Alon. Ang boses ay nagbabanta. Ang pagod sa mukha ni Tapat ay dahan-dahang napalitan ng galit. "Katotohanan? Anong alam mo sa katotohanan, Divilla? Ang alam mo lang ay ang buhay na ibinigay sa'yo, ang yaman, ang kapangyarihan." Ang mga salitang yun ay tumama kay Alon. Sa halip na masaktan, ginamit niya ito. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang kanyang checkbook at isang pluma. Isang desperadong galaw, isang galaw na alam niyang insulto. Ngunit sa puntong ito, gagawin niya ang lahat. "Magkano?" tanong ni Alon. Iniharap ang blankong tseke kay Tapat. "Magkano ang kailangan mo para sabihin sa akin ang totoo? Magkano para mawala ang takot niyo sa lola ko? Sabihin mo, ang presyo mo, Tapat. Ibibigay ko." Nang makita ni Tapat ang tseke sa kamay ni Alon, may isang bagay na pumutok sa loob niya. Ang lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng 7 taon para sa kapatid niya, lahat ay sabay-sabay na sumabog. Isang malutong na tunog ng kamao na tumatama sa pader ang bumasag sa katahimikan. Hindi niya napigilan ang sarili. Sinuntok niya ang pader sa tabi ng pintuan. Hindi ininda ang sakit. Tanging niyang nag-uumapaw na galit ang kanyang naramdaman. "Ganyan ba kababa ang tingin mo sa amin?" Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa puot. "Na mabibili mo ng pera mo ang pagkatao namin? Na mabibili mo ang hirap na dinanas ng kapatid ko?" Humarap siya kay Alon, ang mga matay nanlilisik. 7 taon, Divilla. 7 taon na mag-isang itinaguyod ni Liwayway ang mga anak niya. 7 taon siyang naglalabada hanggang sa magsugat ang mga kamay niya. 7 taon siyang umiiyak sa gabi dahil hindi niya alam kung saan kukuha ng ipapakain sa kanila kinabukasan. At ikaw, nasaan ka noon?
Oo nga pala. Nasa mansyon ka. Nagpapakasarap sa buhay mo. Naniniwala sa lahat ng kasinungalingan ng lola mo. Anong kasinungalingan? Naguguluhang tanong ni Alon. Ang kasinungalingang iniwan kanya dahil sa pera. Lalong lumakas ang sigaw ni Tapat. Pinalaya siya, Alon. Itinaboy na parang aso. At bakit? Dahil para sa lola mo, isa lang siyang basura na hindi karapat-dapat sa pangalan ninyo. Bawat salita ay isang dagok para kay Alon. Nakikita ni Tapat ang unti-unting pagguho ng mundo sa mga mata nito. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang sakit na ito ay kailangang maramdaman din ni Alon. Akala mo ba isa lang? Akala mo ba ang batang nakita mo, kanina lang ang tinatago namin? Humalakhak si Tapat. Isang halakhak na walang saya. Isang halakhak na puno ng pait. Nagkakamali ka. Lumapit siya kay Alon. Hinawakan niya ang kwelyo ng mamahaling damit nito. Ang mga luha ay nagsimula nang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luha ng galit, awa at sakit. Tinitigan niya si Alon ng diretso sa mga mata at mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, ibinuhos niya ang katotohanang matagal na niyang dinadala. 5 anak, Alon. Sigaw niya. Ang boses ay basag na. Hindi lang isa. 5 anak na ipinanganak sa iisang araw. 5 bata na kamukha mo. 5 bituin na pilit naming itinago sa dilim. 5 anak na ipinagkait sa'yo ng sarili mong lola. Binitawan ni Tapat ang kwelyo ni Alon. Napaurong si Alon, napasandal sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mukha ay blangko, maputla. Ang kanyang mga mata ay tulala, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumalabas. 5. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang salitang bumasag sa kanyang puso, isang salitang sumira sa lahat ng kanyang paniniwala, isang salitang naglantad sa pinakamatinding panloloko na dinanas niya sa buong buhay niya. Ang mundo ni Alon de Villa ay tuluyan ng gumuho. Hindi alam ni Alon kung paano niya naitawid ang daan pabalik sa Hacienda de la Perla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa manibela. Ang kanyang paningin ay malabo dahil sa mga luhang hindi niya namamalayang dumadaloy. Ang bawat salita ni Tapat ay parang mga matatalim na bubog na paulit-ulit na sumusugat sa kanyang isipan at puso. 5 anak, hindi isa. 5. Ang katotohanan ay isang halimaw na sumakmal sa kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na halos hindi na niya ito maramdaman. Napalitan ito ng isang bagay na mas mapanganib, isang nagyayalong galit. Galit para sa sarili niya, sa kanyang katangahan, at isang galit na mas malaki pa, isang galit na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Galit para sa babaeng pinagkatiwalaan niya ng buo. Ang kanyang lola. Pagpasok niya sa tarangkahan ng hasyenda, dinig niya ang malamyos na musika at tawanan. Isang pagtitipon, isang selebrasyon para sa nalalapit nilang kasal ni Hiyas. Ang perpektong entablado para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang lahat ay dapat nang matapos. Ngayong gabi. Ipinark ni Alon ang kotse sa mismong tapat ng malaking pinto ng mansyon, hindi na inabala pang ilagay ito sa garahe. Bumaba siya ng sasakyan. Ang kanyang damit ay gusot, ang kanyang buhok ay gulo, at ang kanyang mukha ay isang maskara ng trahedya at puot. Para siyang isang bagyong nagbabadya, handang wasakin ang lahat ng madaanan. Pagbukas ng pinto, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang musika ay humna. Ang tawanan ay natigil. Nakita niya ang mga nagtatakang mukha ng mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan ng kanilang pamilya. Nakita niya si Hiyas, maganda sa suot nitong gown, na naglalakad palapit sa kanya na may pag-aalala sa mukha. "Alon, darling, saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinahanap. Your suit is a mess," sabi nito.
Ngunit hindi siya pinansin ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, sa reyna ng gabing iyon. Ang kanyang lola Purificacion na nakatayo malapit sa grandeng hagdanan, may hawak na kopa ng alak. Ang mukha ay nagpapakita ng bahagyang pagkadismaya sa itsura ng kanyang apo. Alon, ayusin mo ang sarili mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga bisita natin? Mahinahong sabi ng matanda, ngunit may babala sa tono nito. Dahan-dahang naglakad si Alon, papalapit sa gitna ng bulwagan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay isang pagtapak palayo sa buhay na kanyang nakagisnan. Huminto siya sa mismong gitna, sa ilalim ng dambuhalang chandelier. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagbubulungang mga panauhin. At pagkatapos, muli niyang ibinalik ang kanyang tingin sa kanyang lola. Mga panauhin, nagsimula si Alon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw, umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Patawarin ninyo ang aking itsura, ngunit mayroon lamang akong isang mahahalagang tanong na kailangan kong itanong ngayong gabi. Huminga siya ng malalim. Tinitigan niya ang kanyang lola ng diretso sa mga mata. Hinahayaan itong makita ang pagkawasak at ang galit sa loob niya. Lola, sabi niya, ang bawat pantig ay puno ng bigat. Mayroon ba akong 5 anak? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa loob ng mansyon. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Hiyas ay natigilan, ang bibig ay bahagyang nakabukas. Si Doña Purificacion sa unang pagkakataon ay nagpakita ng isang emosyon bukod sa pagiging kalmado, pagkabigla. Ang kopa sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Ano bang pinagsasasabi mo, Alon? Lasing ka ba? Mabilis na sagot ng matanda. Sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Huwag kang gumawa ng eksena. Isang simpleng tanong lang, Lola. Oo o hindi? Giit ni Alon. Humakbang siya ng isa pa papalapit. Mayroon ba akong 5 anak kay Liwayway di Makulangan? Ang pagbanggit sa pangalan ni Liwayway ang nagsilbing kumpirmasyon sa lahat. Nagsimula na ng magbulungan ang mga tao. Ang mukha ni Doña Purificacion ay namutla. Isang hamak na kasambahay. Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya natin dahil sa isang walang kwentang babae. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay naging matinis. Siya ba ang walang kwenta? Sumbat ni Alon. Ang boses ay naging isang dagundong. O ang lola na nagsinungaling sa kanyang sariling apo sa loob ng 7 taon. Ang lola na ipinagkait sa akin ang karapatang makilala ang sarili kong mga anak. Ang lola na hinayaang magdusa ang isang inosenteng babae at ang kanyang mga supling para lang sa pangalan at yaman. Ang bawat salita ni Alon ay isang akusasyon na hindi na kayang itanggi ni Doña Purificacion. Ang kanyang trono ng kasinungalingan na maingat niyang itinayo sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap. Wala na siyang masabi. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamaingay na pag-amin. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Hiyas. Ang mukha niya ay hindi na nag-aalala, kundi puno ng galit at kahihiyan. So it's true, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ipinagpalit mo ako, ang pamilya ko, ang lahat ng ito, para sa isang katulong at saliman niyang bastardo? Ang salitang bastardo ang nagtulak kay Alon sa kanyang hangganan. Dahan-dahan niyang tiningnan si Hiyas. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. Huwag na huwag mong tatawagin ang mga anak ko sa salitang yan, sabi niya. Walang pag-aalinlangan, hinubad ni Alon ang mamahaling singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na sumisimbolo sa kanilang kasunduan. Itinaas niya ito, ipinakita sa lahat. At pagkatapos, sa isang galaw na puno ng pagkasuklam, ibinato niya ito
sa marmol na sahig. Gumawa ito ng isang maliit, matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tapos na tayo. Isang salita na tumapos sa lahat. Isang deklarasyon ng kanyang paglaya. Tinalikuran niya ang lahat. Ang kanyang lola na ngayoy napaupo na sa hagdanan, talunan. Si Hiyas na hindi makapaniwala. Ang mga bisitang nagulat. Naglakad siya papalabas ng pinto, papalayo sa kasinungalingan, at patungo sa isang kinabukasang hindi niya alam. Ngunit isang kinabukasang may 5 bituin na naghihintay para sa kanya. Pagkatapos ng komprontasyon sa mansyon, si Liwayway ay nagkulong sa kanyang silid. Kasama ang kanyang mga anak. Narinig niya ang sigawan. Narinig niya ang pag-alis ng mga sasakyan. At pagkatapos, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hasyenda. Ang katahimikang yon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Alam niyang may nangyari. Alam niyang ang katotohanan ay lumabas na. At hindi niya alam kung ano ang susunod. Pinatulog niya ang kanyang mga anak, kinantahan ng oyayi hanggang sa sila'y makatulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanilang munting silid. Habang pinagmamasdan niya ang kanilang mga payapang mukha, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Kasalanan ba niya ito? Dapat ba ay nanahimik na lang siya? O dapat ba ay sinabi na niya ang totoo noon pa man? Ang bawat paano kung ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pagod ng puso. Hinaplos niya ang buhok ni Kislap, ang anak niyang nangangailangan ng operasyon, ang anak niyang naging susi sa pagbubukas ng lahat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang katok ang kanyang narinig. Hindi ito malakas, hindi ito nagbabanta. Isa itong mahina at nag-aalinlangang katok. Ngunit sapat na ito para patigilin ang pagtibok ng kanyang puso. Alam niya kung kanino galing ang katok na yon. Hindi siya gumalaw. Nagkunwari siyang tulog. Nagkunwari siyang walang naririnig. Umaasa siyang aalis na lang ito. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang boses ang bumasag dito. Isang boses na pagod, basag, at puno ng sakit. Liway. Pakiusap. Ang boses ni Alon. Wala na ang galit. Wala na ang diin. Ang naroon na lang ay isang pagsusumamo. Patawarin mo ako. Ang dalawang salitang yon ay ang hindi inaasahan ni Liwayway. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang isang bahagi niya ay gustong manatili sa loob. Protektahan ang kanyang puso mula sa karagdagang sakit. Ngunit ang isang bahagi, ang bahaging 7 taon nang naghihintay, ay dahan-dahang naglakad patungo sa pinto. Nanginginig ang kanyang kamay nang pihitin niya ang seradura. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo sa labas si Elon. Ang itsura niya ay mas malala pa kaysa kanina. Ang kanyang mga mata ay namumula at namumugto. May mga bakas ng luha sa kanyang pisngi. Ang dating matikas at makapangyarihang Alon de Villa ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking wasak. Walang nagsalita. Tanging ang kanilang mga mata ang nag-usap. Nakita ni Liwayway sa mga mata ni Alon ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagsisisi. At nakita ni Alon sa mga mata ni Liwayway ang 7 taon ng pagtitiis, ng pag-iisa, ng takot. Sa isang iglap, lahat ng pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa ay gumuho. Pwede ko ba silang makita? Basag ang boses na tanong ni Alon. Hindi ang anak ko o ang mga anak natin. Sila. Isang simpleng salita na naglalaman ng lahat. Hindi sumagot si Liwayway. Dahan-dahan lang siyang tumabi para bigyan ito ng daan. Pumasok si Alon sa maliit na silid. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa kama, kung saan mahimbing na natutulog ang 5 maliliit na anghel. 5 magkakaparehong mukha sa ilalim ng malamlam na ilaw. 4 na babae at 1 lalaki. Dahan-dahan siyang lumapit
Ang kanyang mga paghinga ay mabibigat. Tila bawat hakbang ay isang paglalakbay na tumagal ng 7 taon. Huminto siya sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang bawat isa. Ang mahahabang pilik mata ni Tala. Ang bahagyang pagkunot ng noo ni Sinag habang natutulog. Ang maliit na nunal sa pisngi ni Bituin. Ang paraan ng pagkakayakap ni Luningning sa kanyang unan. At si Kislap, ang batang nagbukas ng lahat. Lumuhod si Alon sa sahig. Ipinantay ang kanyang mukha sa kanila. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Nag-aalangan. Tila natatakot na baka isa lang itong panaginip na maglalaho kapag hinawakan niya. Ngunit totoo sila. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ni Tala. Mainit. Malambot. Totoo. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kumot. Sinundan pa ito ng isa at isa pa hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nagsimula ng mayanig. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, ang panghihinayang, lahat ay lumabas sa anyo ng isang tahimik ngunit matinding pag-iyak. Umiyak siya para sa 7 taon na nawala. Umiyak siya para sa mga unang salita na hindi niya narinig, sa mga unang hakbang na hindi niya nakita, sa mga unang yakap na hindi niya naibigay. Nakatayo lang si Liwayway sa isang sulok. Pinapanood ang lahat. Ang sarili niyang mga luha ay tahimik na dumadaloy. Ang galit na inipon niya sa loob ng maraming taon ay unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Awa. Awa para sa lalaking ito, na biktima rin pala ng isang malupit na kasinungalingan. Sa gitna ng pag-iyak ni Alon, bahagyang gumalaw si Kislap. Nagmulat ito ng mata. Nakita nito ang isang estrangherong umiiyak sa tabi ng kanyang kama. Ngunit sa halip na matakot, tinitigan lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka ng isang bata. Sino ka po? Inosenteng tanong ng bata. Ang boses ay bahagyang paos dahil sa pagtulog. Ang tanong na yon ang tuluyang bumasag sa puso ni Alon. Tumingin siya sa bata, sa sarili niyang anak, isang estranghero, sa kanyang sariling paningin. Wala siyang maisagot. Sa halip, ang tanging nagawa niya ay yumuko at isubsob ang kanyang mukha sa gilid ng kama. Ang kanyang pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi na puno ng sakit at pag-ibig na sabay na umusbong. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago para kay Alon. Tinalikuran niya ang lahat. Ang karangyaan ng Hacienda de la Perla, ang mga business meeting, ang mga mamahaling suit. Ang tanging dala niya ay ang kanyang sarili at ang maliit na savings account na personal niyang pinag-ipunan, hiwalay sa yaman ng kanyang pamilya. Ang unang hakbang ay ang pag-alis ni Liwayway sa hacienda. Alam ni Alon na hindi na sila maaaring manatili pa roon sa isang lugar na naging kulungan ng kanilang mga lihim at sakit. Gamit ang kanyang pera, umupa siya ng isang maliit ngunit disenteng bahay sa isang tahimik na subdibisyon, hindi kalayuan sa baryo Magdiwang. Mayroon itong 3 silid at isang maliit na hardin sa likod. Sapat na espasyo para sa isang pamilyang nagsisimula pa lang huminga. Para kay Liwayway at sa mga bata, ang paglipat ay isang bagong kalayaan. Ngunit para kay Alon, ito ang simula ng kanyang tunay na pagsubok. Ang pagiging ama. Sa unang umaga nila sa bagong bahay, ginising siya ng yak at tawanan. Paglabas niya ng kwarto, ang sala ay isang magulong paraiso. Si Tala at Sinag ay nag-aagawan sa isang manika. Si Bituin ay umiiyak dahil natapunan ng gatas ang kanyang damit. Si Luningning ay masayang nagdo-drawing sa pader. At si Kislap ay nakaupo sa sahig, pinupukpok ang isang laruang kotse. Sa gitna ng lahat, si Liwayway ay tila isang general na sinusubukang kontrolin ang kanyang hukbo. Tala, Sinag, tama na yan. Bituin anak, halika palitan kita. Luningning, sa papel ka mag-drawing.
Napangiti si Alon. Ito ang musikang 7 taon na nawala sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako na dyan! Alok niya. Tinuturo ang umiiyak na si Bituin. Nag-alinlangan si Liwayway, ngunit tumango rin. Ito ang unang pagkakataon na hahawakan ni Alon ang isa sa mga anak niya nang gising ito. Kinuha ni Alon si Bituin maingat na para bang isang babasaging bagay. Agad na tumigil sa pag-iyak ang bata at tinitigan siya, ang mga matay puno ng pag-usisa. Dinala siya ni Alon sa kwarto para palitan ng damit. Ang simpleng gawain ng pagsuot ng bestida sa isang maliit na bata ay naging isang komplikadong operasyon para sa kanya. Baliktad ang pagkakalagay niya sa una, ngunit sa huli, sa tulong ng tawa ni Bituin, naitama rin niya. Ang araw na yon ay sinundan ng marami pang unang beses. Ang unang beses niyang magpakain sa 5, kung saan mas maraming pagkain ang napunta sa sahig kaysa sa kanilang mga bibig. Ang unang beses niyang subukang tirintasin ang buhok ni Tala at Sinag na nauwi sa isang buhol-buhol na obra maestra. Ang unang beses niyang magbasa ng kwento para sa kanila bago matulog, kung saan ang kanyang malalim na boses ay nagmistulang tunog ng isang higante sa kwentong pambata na ikinatuwa ng lahat. Sa bawat pagkakamali at sa bawat maliit na tagumpay, unti-unting natutunaw ang pader sa pagitan niya at ng mga bata. Hindi na siya si senyorito o ang lalaking umiiyak. Para sa kanila, siya na si Papa Alon. Isang hapon, habang naglalaro sila sa hardin, sabay nilang dinala si Kislap sa isang espesyalista sa lungsod. Hawak ni Liwayway ang isang kamay ng bata at hawak naman ni Alon ang kabila. Habang nasa waiting room, ang bigat ng kondisyon ni Kislap ay bumalik sa kanila. "Salamat, Alon!" Basag ang boses na sabi ni Liwayway, hindi nakatingin sa kanya. "Para saan?" tanong ni Alon. "Para dito. Para sa lahat ng ito." Sagot niya, "Hindi mo kailangang gawin to. Pwede mo na lang kaming bigyan ng pera at iwan." Tumingin si Alon sa kanya at pagkatapos ay sa batang masayang naglalaro sa kanyang kandungan. "Hindi na mauulit yon, Liway. Hindi ko na kayo iiwan. Hinding-hindi na." Sa mga sandaling iyon, sa gitna ng malamig na klinika, naramdaman ni Liwayway ang isang init, isang pag-asa. Ngunit ang kanilang bagong tuklas na kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang gabi, isang itim, at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba mula rito si Doña Purificacion. Ang kanyang tindig ay mayabang pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan at pangungulila. "Alon!" sabi nito, nakatingin sa apo. "Bumalik ka na. Ang lahat ay naghihintay sa'yo. Ang negosyo, ang pangalan natin. Kalimutan mo na ang kahihiyang ito at bumalik ka na sa dapat mong kalagyan." Lumabas si Alon ng bahay at hinarap ang kanyang lola. Sa likod niya, sa may bintana, ay ang 5 maliliit na mukhang nag-uusisa. "Lola, ito na po ang dapat kong kalagyan." Mahinahon, ngunit matatag na, sabi ni Alon. "Kasama ng pamilya ko." "Isang pamilyang itinayo sa iskandalo?" Mapait na sagot ng matanda. "Isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan, Lola. Ng kasinungalingan ninyo," pagtatama ni Alon. "Pero ngayon, itatayo namin ito sa katotohanan at pagmamahal." Umiling-iling si Doña Purificacion, hindi makapaniwala. Tinalikuran siya nito at bumalik sa sasakyan. Ngunit bago ito sumakay, lumingon itong muli. Ang tingin nito ay hindi na kay Alon, kundi sa mga bata sa bintana. Isang tingin na puno ng komplikadong emosyon, pagsisisi, orgulyo, at marahil, isang patak ng pagmamahal na hindi nito kayang aminin. Pumasok si Alon sa loob. Sinalubong siya ng yakap ng mga bata. At sa tabi nila, nakatayo si Liwayway.
may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang pagsubok ay hindi pa tapos. Kinabukasan, tumawag ang doktor. Ang operasyon ni Kislap ay kailangang gawin sa lalong madaling panahon. Sinabi nito ang halaga. Napaupo si Alon. Ang perang naipon niya ay hindi sapat, hindi kahit kalahati. Ang pamilyang nagsisimula pa lang mabuo ay muling hinarap ang isang dambuhalang pader. Ang balita mula sa doktor ay parang isang madilim na ulap na muling bumalot sa kanilang bagong silang na pag-asa. Nakita ni Liwayway ang pag-aalala sa mukha ni Alon, ang paraan ng pagsuklay nito sa kanyang buhok gamit ang mga daliri kapag malalim ang iniisip. Ito ang unang pagkakataon na haharapin nila ang isang problema ng magkasama at hindi niya alam kung kakayanin ba sila ng kanilang nagsisimulang pagsasama. Kinabukasan, nagising si Liwayway. Nawala na si Alon sa tabi niya sa sopa kung saan ito natutulog simula nang lumipat sila. Nag-aalala, hinanap niya ito. Natagpuan niya ito sa garahe, kausap ang isang lalaking hindi niya kilala. Sa tabi nila ay ang kaisa-isang natitirang simbolo ng dating buhay ni Alon, ang kanyang mamahaling sports car. "Sigurado ka na ba rito, sir?" tanong ng lalaki. "Sayang naman, halos bago pa ito." "Sigurado na ako," sagot ni Alon. Ang boses ay matatag. "Kailangan ko ng pera." Iniabot ng lalaki ang isang sobrang makapal kay Alon at pagkatapos ay sumakay ito sa kotse at pinaandar palayo. Naiwan si Alon na nakatingin sa papalayong sasakyan, tila nagpapaalam sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Nang lumingon ito at makita si Liwayway, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. "Para kay Kislap," sabi lang niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Liwayway ang isang matinding paghanga. Ang Alon na kaharap niya ngayon ay hindi na ang binatang Devilla na kanyang minahal. Masigit pa siya roon. Isa na siyang ama. Ang perang pinagbentahan ng kotse, kasama ang konting ipon ni Alon at ang lahat ng perang naitabi ni Liwayway mula sa paglalabada sa loob ng 7 taon ay inilagay nila sa lamesa. Binilang nila, malaki na ang halaga, ngunit kulang pa rin. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Alon sa pagbebenta ng iba pa niyang mga personal na gamit. Mamahaling relo, designer na mga damit, mga gamit na dati parte ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Bawat bagay na nawawala ay tila isang kadenang nakakalas mula sa kanyang nakaraan. At sa bawat sakripisyong ginagawa niya, mas lalong lumalalim ang respeto at pagmamahal na nararamdaman ni Liwayway. Dumating ang araw ng operasyon. Sa ospital, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Hawak ni Liwayway ang isang kamay ni Kislap, habang si Alon naman ang nasa kabila, habang itinutulak ang stretcher patungo sa operating room. "Papa Alon na nanay, wag po kayong umalis ha," sabi ng bata. Ang mga matay nagpapakita ng takot. "Hinding-hindi anak, dito lang kami maghihintay sa'yo," sagot ni Alon, hinahalikan ang noo ng bata. Nang magsara ang pinto ng operating room, naiwan silang dalawa ni Alon sa tahimik na pasilyo. Walang nagsasalita. Tanging ang mga kamay nilang mahigpit na magkahawak ang nagpapahiwatig ng kanilang pinagsamang takot at pag-asa. Umupo sila sa mga upuang bakal. Ang bawat tiktak ng orasan sa pader ay tila isang paghampas sa kanilang mga dibdib. Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Sa wakas, bumukas ang pinto at lumabas ang isang doktor. Tinatanggal ang kanyang face mask. Sabay silang napatayo ni Alon. "Dok, kamusta po?" Nanginginig na tanong ni Liwayway. Ngumiti ang doktor. Isang ngiting nagpawi sa lahat ng kanilang pangamba. "The operation was a success. He's a strong kid. Stable na siya at nasa recovery room na." Ang mga salitang yon ay ang pinakamagandang musikang narinig ni Liwayway sa buong buhay niya. Napahagulhol siya sa saya at gumaan na pakiramdam. At sa unang pagkakataon, hindi niya namalayan, niyakap niya si Alon ng mahigpit.
Niyakap din siya nito pabalik. Isang yakap na puno ng pasasalamat. Isang yakap na nagsasabing, nalagpasan natin to. Nang kumalma na sila, lumapit si Alon sa billing section para ayusin ang mga paunang bayarin. Ngunit ilang sandali lang, bumalik itong may pagtataka sa mukha. Liway, may kakaiba, sabi niya. Sinabi ng kahera na, bayad na daw lahat. Ano? Nagulat na tanong ni Liwayway. Paano? Sino ang magbabayad? Hindi ko rin alam. Sinabi lang na isang anonymous donor daw ang nag-ayos ng lahat kaninang umaga. Habang nag-iisip sila kung sino ang kanilang pasasalamatan, may iniabot na sobre ang isang nurse kay Alon. Pinabibigay po sa inyo, sir. Mula raw po sa nag-asikaso ng bayarin. Binuksan ni Alon ang sobre. Sa loob nito ay walang tseke o pera. Isang piraso lang ng papel na may pamilyar na sulat kamay. Binasa ito ni Alon ng malakas. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Apo, ito na marahil ang huling bagay na magagawa ko para sa'yo at para sa aking mga apo sa tuhod. Hindi nito mabubura ang 7 taon ng kasalanan ko. Alam ko yon. Ngunit sana, balang araw, ay mapatawad mo ang isang matandang nagkamali dahil sa bulag na pagmamahal. Ang yaman ng De Villa ay walang kwenta kung wala ang pamilya. Naway alagaan mo ang tunay na yaman na nasa iyong mga kamay. Nagmamahal, Lola Puri. Natigilan si Liwayway, si Doña Purificación, ang babaeng halos sumira sa kanilang buhay, ang siya ring nagbigay ng pag-asa. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Inabot niya ang sulat mula kay Alon. Nakita niya ang isang patak ng luha na tumama sa papel. Isang patak na hindi galing sa kanya. Tumingala siya at nakita niya si Alon. Umiiyak. Ngunit hindi ito ang pag-iyak ng sakit o galit. Ito ay ang tahimik na pag-iyak ng isang taong sa wakas ay natutong magpatawad. Sa sandaling iyon, sa tahimik na pasilyo ng ospital, alam ni Liwayway na hindi lang ang puso ni Kislap ang nabuo muli. Pati na rin ang mga puso nilang matagal nang wasak. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay ay dahan-dahang nanumbalik sa isang payapang ritmo. Isang ritmong hindi kailanman naranasan ni Liwayway at Alon. Si Kislap ay ganap ng malusog at mas malikot pa kaysa dati. Si Alon ay nakahanap ng trabaho bilang isang project manager sa isang maliit na construction firm. Isang posisyong hindi kasing taas ng dati, ngunit nagbibigay sa kanya ng sapat na oras para sa kanyang pamilya. Si Liwayway naman ay nagtayo ng isang maliit na karinderya sa harap ng kanilang bahay, kung saan ang kanyang mga lutong bahay ay naging paborito ng kanilang mga kapitbahay. Ang kanilang bahay ay hindi na isang tahimik na kanlungan. Ito ay naging isang tahanan, puno ng tawanan, sigawan, amoy ng bagong lutong pagkain, at higit sa lahat, puno ng pagmamahal. Isang hapon, pag-uwi ni Alon mula sa trabaho, may dala siyang isang malaking saranggola na hugis agila. Para saan yan? Nakangiting tanong ni Liwayway. May pupuntahan tayo. Misteryosong sagot ni Alon. Magbihis kayong lahat. Sumakay silang 7 sa isang luma, ngunit maaasahang van na nabili ni Alon. Naglakbay sila patungo sa isang lugar na hindi pamilyar kay Liwayway. Umakyat sila sa isang burol na matatanaw ang buong kabayanan. Ang hangin ay sariwa at malakas. Perpekto para sa pagpapalipad ng saranggola. Sino ang unang magpapalipad? Masayang tanong ni Alon. Ako po. Ako po. Sabay-sabay na sigaw ng 5 bata. Ang buong hapong yon ay ginugol nila sa pagtakbo, pagtawa, at paghahabulan sa ilalim ng papalubog na araw. Si Alon ang nagtuturo sa mga bata kung paano paliparin ang saranggola. Si Liwayway naman ay nakaupo sa isang banig, masayang pinagmamasdan ng kanyang pamilya. Nakita niya kung paano buhatin ni Alon si Kislap sa kanyang balikat para abutin ang saranggola. Nakita niya kung paano nito tulungan si Tala at Sinag na ayusin ang sinulid.
Nakita niya kung paano nito patawanin si Bituin at Luningning. Ito na iyon. Ang pangarap na hindi niya kailanman hiniling dahil akala niya'y imposible. Isang buong pamilya. Nang tuluyan ng lumubog ang araw at ang kalangitan ay napuno ng kulay kahel at lila. Tinawag ni Alon ang mga bata. "Tignan ninyo," sabi niya, sabay turo sa langit. Ang unang bituin. Isa-isang lumabas ang mga bituin, kumikinang sa madilim na kalangitan. Ang 5 bata ay napatingala, manghang-mangha. "Nanay, Papa, ang dami nila," sabi ni Sinag. "Katulad ng mga pangalan ninyo," malambing na sabi ni Liwayway. "Tala, Sinag, Bituin, Luningning, Kislap, kayo ang 5 bituin ng buhay namin." Habang ang mga bata ay abala sa pagbibilang ng mga bituin, dahan-dahang lumapit si Alon kay Liwayway. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Liway," nagsimula siya. Ang kanyang boses ay seryoso. 7 taon ang ninakaw sa atin. Mga taon na hindi na natin maibabalik. Pero ang mga buwan na kasama ko kayo, ito ang pinakamasaya at pinakmakabuluhan sa buong buhay ko. Huminga siya ng malalim. Sa harap ni Liwayway, ang lalaking minsan ay may-ari ng isang hasyenda, ay dahan-dahang lumuhod sa damuhan. Hindi ito ang engranding proposal na marahil ay pinlano niya para kay Hiyas. Walang mamahaling singsing, walang mga kamera, walang mga palakpak. Tanging sila lang, ang kanilang mga anak, at ang libo-libong bituin sa kalangitan bilang kanilang mga saksi. "Wala akong maiaalay sa iyong Hacienda de la Perla, Liway," sabi niya, ang mga matay nangingilid sa luha. "Wala akong maipapangakong buhay na walang hirap. Ang tanging maipapangako ko ay ang sarili ko, ang puso ko, ang katapatan ko, at isang buhay na puno ng pagmamahal para sa iyo at para sa ating 5 anak." Liwayway di makulangan pagpapatuloy niya. "Will you build a new life with me? Papakasalan mo ba ako?" Ang mga bata na napansin ang nangyayari ay tumigil sa pagbibilang ng bituin. "Sagutin mo na, nanay," sigaw ni Kislap na sinundan ng tawanan ng kanyang mga kapatid. Tumingin si Liwayway sa mga mata ni Alon. Nakita niya roon ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, at ang kanyang hinaharap. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha na ito ng purong kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. "Oo, Alon, oo!" Isang matamis na yes ang narinig mula sa mga bata. Tumayo si Alon at niyakap si Liwayway ng mahigpit. At sa ilalim ng kumikinang na mga bituin, ang 5 bata ay tumakbo papalapit at yumakap sa kanilang mga magulang, bumubuo ng isang masikip at hindi mapaghihiwalay na bilog. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito'y isinilang mula sa sakit, itinayo mula sa mga guho ng kasinungalingan. Ngunit ito'y totoo, at sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, natagpuan na nila ang kanilang sariling binmin. At dito po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig, sakripisyo, at pagpapatawad ni na Alon at Liwayway. Ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo o yaman, kundi sa tibay ng pusong handang magpatawad at sa pag-ibig na kayang buuin muli ang lahat ng nasira. Ang pinakamadilim na gabi ay laging nagluluwal ng pinakamaliwanag na mga bituin, at ang bawat sakit ay may dalang aral na magpapatatag sa atin. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon ang kwento ni na Alon, Liwayway, at ng kanilang 5 bituin. Ano pong masasabi ninyo sa kanilang paglalakbay? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin
Para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento, i-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.